I took a picture of you using my analog camera. So, hi guys, good morning. We are here in Binoatan in Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, Palawan. And in this video po, we will present a native products here in our province. And I'm here with my groups. Dito po si Joshua Saldebian, Nathaniel Palatina. I'm Angel May Bitiga. I'm Ilator Baclamin po. Dea Grace Caballo po. Hi, I'm Jane Gadas. I'm John Lawrence Villanueva. So, hello guys, your friend Joshua here. So, I am at Binoatan Creations at Barangay Santa Monica. So, dito po tayo ngayon. Nakikita nyo naman po ngayon na marami silang mga product dito, iba't ibang product. So, ito po ngayon sa tabi ko po, ito po ay isang face mat with table runner. So, ito po ay tag 800 kung kayo po ay bibili. Ang pag na ito, pwede maglagay ng wallet, cell phones, or yung pa. Kasyang-kasya, malaki ang meron pang extra mga lalagyan pa sa loob, hindi lang yung pinakamulat ang talaga lalagyan. Pwede mo rin, may zipper din dito, which is lalagyan siguro ito ng mga barya, lapis dito. Ayan mga lalagyan. Saka ito. Bukod sa may ganyan silang bag, meron naman silang mga pang-forma, ganyan. Ay, meron din sila yung, kung ano ko naman, kung estudyante ka, katulad ko na may mga dalang laptops, meron silang pinibenta na pang-laptop. Yan, lalagyan. So, kasong kasya dyan yung laptop ko for sure. And then, kung nag-jogging ka or lightweight lang naman ang pag-cover mo, pwede mo gamitin pa ng product rin nila. Kaya makikita mo yung texture yan, ng ginamit nilang materials. Pwede mo siya ilagay dito. Diba? And marami pa silang ibang products. So, pupunta tayo ngayon nun sa mga gumagawa ng kasing ganitong bags or mga materials. Ano po ba yung mga nilalagay niyo po dito? Ano, mga damo po sila when dressed po dito sa Palawan. Pearl brush. Tapos po, And then, dinagay lang sila para may iba't ibang kulay. ano pong tawag sa materials na, ay machine na po to? Handloom po. Handog? Handloom. So, may specific pattern po talaga sila. Apo. So, paano po nakukuha yung dito po? Like, paano po siya nakukuha? Ano po, usually po kasi nagabig, ano lang po yan sila, isa lang silang tumutubo sa mga basakan. And then may may nagdi-deliver lang sa may-ari na ganito. Hindi siya yung usually na tinatanim. Tapos pinapatuyo po siya. Oo. Patuyo po siya. Gano'n po katagal yung pagpapatuyo po ito, pagpapatuyo po dito? Pag kinalayan siya, Apo. Ay, pinatuyo. isang buong araw lang. Pag medyo mainit, sa racetrack hindi may motor cars patuyo ng ganyan. Kasi doon yung Kumain ba? bangin ng malay. Ang paghahabi sa Tagalog ay isang proseso ng pagtatawid-tawid ng mga sinulid o hibla para makabuo ng tela. Gamit ang traditional na loom na kadalasang gawa sa kawayan. Narito po ang 5 hakbang sa paghahabi. Una ay ang paghahanda ng warp o mga pahalang na sinulid. Ikakabit ang mga sinulid na pahaba sa loom na nagsisilbing pundasyon ng tela. At sumunod naman po ay ang paghahanda ng weft. Ihahanda ang mga sinulid na patayo. So, ang weft po is yung patayong sinulid. Na ito yung itatawid sa pagitan ng mga warp. At pangatlo naman po ang pagtatawid o interlacing. Gamit ang shuttle o pamalipit, itatawid ang mga weft sa mga warp na ipababalik-balik nila sa sinulid para mag-interlace or over and under po yun siya. At pagtatali naman po,
or beating up, gamit po ang reed o batten, itutulak ang weft para maging masikip at pantay ang pagkakabuo ng tela. At tapos po nun ay uulit-ulitin na lang po ang mga hakbang na ito upang makumpleto ang nais na haba ng tela. At sa ilalim naman po ng loom, napansin po namin na mayroon silang inaapakan na mga kawayan. At ito po yung pedal. At ito po yung gamit nila para kontrolin ang pag-angat at pagbaba ng mga sinulid or yung warp threads upang makagawa ng shed o espasyo kung saan ipapasok ang weft para makahabi na siyang nagpapadali sa paggawa ng mga tela lalo na sa mga malalaking loom tulad ng mga pang-industriya o traditional na loom. So hi guys, dito na po ngayon tayo. Magsisimula na po tayo ng interview kay nanay. So, sa una pong tanong namin, pwede niyo po bang ikwento ang tungkol sa mga product niyo at kung paano niyo po ito ginagawa? Yung mga product namin. Ang una-unang ginagawa dyan, wini-weaving na namin weaving. May yung mga product namin ay ano ng damo. Fiber, damo. Yung fiber, yung mga damo na yun, nanggagaling sa iba-ibang lugar. Sa Rizal. Sa Rizal pa namin kinukuha yung peacock. Tapos yung fiber namin, galing yun sa Buri, sa Palaparang Buri. Nagagaling yun ng dito sa Rocks, Pandan Rocks, Dunwagin. Meron na rin ang gagaling sa Rojas. Kasi nagano na kami ng mga fiber. Si boss kasi masipag yung magpa-training. Para di kami mahirapan sa gamitin namin. Yun lang, yung mga product namin made of grasses and fiber. Napaka-native lang yun. Sino po yung mga gumagawa po ng mga product niyo ba? Yung mga weavers namin, mga nanay, actually may mga may mga anak. Bilang pamilya sama-sama, tulong-tulong sila. Kasi karamihan ng mga mga weavers namin sa bahay, kaya buong pamilya ang pwedeng gumawa. O, kasi nagawan kasi, wala kaming center sa bahay na. Sa Siksikan meron din kami. Tapos ngayon may bago kami sa Santa Fe, Bakungan. Ay, sa 60 yung papunta pong Camellia. Oo. Kasi na-housing namin yun. Mm-mm. Diba, binuhatan ng owners. Nakikita namin yun dun. How does selling Philippine-made products help support the local community po or yung economy po natin? Talaga, nakakatulong talaga siya kasi doon kami kumikita. Kumikita talaga yung mga bag namin na bibili. Pag makita niyo mga foreigner ang bumili, tulad kanina, kung naabutan niyo, namili sila sa mga bag. Mga foreigner ang mas, motobili. Kasi sinasabi din, kaya noon kahapon, sabi, daw yung sariling daw. Wag na raw yung mga imported na mga. Subukan nila gamitin itong mga pag namin. Nakakatuwa naman pag na rin yun sa mga. Bukod po kasi sa atin mga Pilipino, di ba po, yung bag na binibili natin, mga talaga may mga de-branded. Pero yung other foreigners naman po, di ba, tinatangkilik nila yung produkto na sa atin talaga. Nakakatuwa. Next question po. Ano-ano po ang mga hamon na iyong naranasan sa paggawa o pagbibenta po ng inyong local products? Actually, naman kami, parang wala din kami problema kasi nabibili naman lahat ng produkto namin. Never po kayong nalugi. Bakit po sa tingin ninyo mahalagang suportahan ng mga Pilipino ang inyong sariling local products po? Oo, dapat suportahan talaga nila kasi nakakatulong ito eh. At saka nakakabigay pa ng hanap buhay sa mga kababaihan, sa mga estudyante. Kasi may mga din kami, may mga part-time student kami na lahat. Nakakatulong talaga sa pamilya. Dagdag income. Actually, sabi nga dagdag income. Pero ang iba yun ang pinaka-income nila. Ayun na Ang po. paghahati sa binuhatan. Ilang years na po kayo dito? 24. Nag-start kami 2002. 2000. Oo. 2000. Mga 24 years na kami. Tagal-tagal na rin po. Oh, actually, nag-start lang kami sa placemat and table runner. In-export namin sa Calvin Klein's. US din yun, di ba? Apo. Tapos nung umano na yung Seven Wonder, na yung ating underground, sabi ng DOT, magdagdag na raw kami ng items. Kaya nagdagdag na kami, mga bag, wallet, iba-iba na. Ganun. Ano po? Okay na.
Thank you po. Ayun, everyone. So, thank you sa panonood. Nakita nyo naman kung paano nila ginawa yung mga bags, mga produkto nila. Ang lesson learned lang dito is that dapat tayo mismo mga Pilipino, pinatangkilit natin yung sarili nating produkto. Kasi, nakikita nyo naman yung mga foreigners, mga taga-ibang bansa na bumibisita din sa Bogota. Nag-effort sila na bilhin yung produktong sarili natin. Tapos tayo pa yung bumili ng mga iba't ibang products, hindi naman gawa ng mga Pilipino tulad natin. So, ayun, dapat talaga isang kilig natin yung mga produktong ating talaga. So, yun lang po. Kami po yung group. Anong group tayo? Group 2. Yan, from WPU po. Thank you! Bye-bye! Dito sa Binoatan Creations, Ikan Restaurant! That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the